Palasyo may masamang balak kay BP Sara, ipapagurgur na daw. Iglesia ni Cristo ginagawan na ng issue matapos hindi sundin si Lisa Araneta Marcos. Iglesia ni Cristo may matinding buwelta sa mga gumagawa ng issue laban sa kanila. So yun po mga banateros, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel, Jiggy Bara TV nga po pala, isa sa mga banateros, brothers, na hanggang ngayon ay pause pa. Kapag ang puso'y di sana'y mag-isa. At na boses to. At ito, may mga matitindi ho tayong pag-uusapan ngayon na kung saan, ito, di ko lang alam ha, ako'y magre-reaction lamang ho. Baka baka may magalit, baka isipin nyo, ito, babasahin ko yung re-reactionan ko ha. Matapos hindi matalo si Inday, Palasyo may masamang balak, BP Sara ipapagurgur na. Grabe naman yun. Gurgur talaga. At eto, 7.25 billion utang ng INC versus Lisa Araneta Marcos sinisiraan na dahil kampe kay BP Sara Duterte. Oo, at yung panoorin natin yung buwelta ng INC dito sa mga issue na kumakalat mapatungkol sa kanila. Grabe, no? Grabe yung ang hirap ng panahon natin ngayon, no? Pag hindi ka kakampi, bigla kang gagawa ng issue. Bigla kang magkakaroon ng kaso. Bigla kang magkakaroon ng utang. Ano ko tingnan yan, INC pa. INC nagkaroon agad ng utang ng ganun. Ang lupit. Di bagay, sabi nga namin, di ba? Kung ano yung ginawa kay pastor, ay gagawin din sa iba. So ngayon, hindi kami nagkamali. At speaking of pastor, wait lang ha, ako'y nauuhaw. Number 51 yan, 52 sa balota. Pastor Apollo, sige buloy, baka naman. Oo, makapagsisihan nyo, sige ka. Dyan, walang tapon yung boto nyo. So, mabalik tayo doon, no? Bakit kaya ganun, no? Kapag ikaw ay hindi ka kakampi, hindi ka kaanib ng administrasyon, or hadlang ka sa mga kademonyohan na plano nila, ganito yung gagawin sa'yo, gigipitin ka. Matulad ng ginagawa sa iglesia ngayon, di ba? Na dahil gaganapin ng rally sa January 13, ngayon ay may issue na niluluto laban sa kanila. Para sirain sila. Pero di ko lang alam kung kaya ng administrasyon na na gawin yung ginagawa nila sa iba. Pero mas gugustuhin ko gawin nila para magkaalaman na. At syempre, bago natin to simulan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. Gago! Ewan ko, hindi mo balik-balik yung ko. Hindi mo balik-balik yung boses ko. Ubus na yung luya dito sa Tagig. Kakalaga ako, pinapakyaw ko na lahat. Wala, ganun pa rin. May husky pa rin yung boses natin. Pero maganda daw tong boses ko, pang radio announcer. Totoo kaya yun? Eto, panoorin natin ang, dito muna pala tayo. Express Secretary BP Sara naisahan ang administrasyon kahit tinanggal sa national security. Panoorin natin to mga banateros. Magandang dito muna tayo bago tayo dun sa
umaate ka buong bakbakan. May masamang konotasyon ang pagtanggal kay Vice President Sara Duterte at mga dating Pangulo ng Pilipinas bilang miyembro ng National Security Council. Alamin kung sino ang may sabi nito sa balitang ihahatid ni MJ Mondihar. Kasi nga ang dahilan na nilagay nila sa Executive Order number 81 ay kailangan yung mga miyembro ay na-uphold ang national security at saka sovereignty ng bansa. So ibig sabihin may parang indirect or accusation na dito dun sa mga tao na hindi nila isinama. Minamasama ng administrasyon ang kasalukuyan at dating mga matataas na lider ng bansa matapos magkaroon ng balasahan sa mga miyembro ng National Security Council o NSC. Itong huli, tinanggal sa National Security Council sina Vice President Sara Duterte at sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Gloria Arroyo at Joseph Estrada. Ayon sa dating Press Secretary ng Marcos Jr. Administration na si Attorney Trixie Cruz Angeles, may masamang konotasyon na hakbang na ito ng gobyerno. So parang sinasabi nila, itong mga to hindi nila i-uphold ang security natin, hindi nila i-uphold ang soberanya natin, tanggalin natin sa NSC. Gate pa ni Cruz Angeles, mistulang idinidiin ang mga tinanggal sa NSC na para bang may nagawa silang krimen. Pagka gano'n, ang akusasyon mo pertains to national security, nilalagay mo na sila sa level of committing high crimes. Pero wala silang sinasabi kung ano exactly ang ginawa ng mga ito to merit that kind of classification. Yan nga yung yan nga yung inaabangan natin na ano kaya yung idadahilan ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano kaya yung maisasagot niya na na tungkol dito sa pagtanggal niya sa NSC sa mga dating pangulo ng bansa. Kila Gloria, kala Erap, kay Duterte, kay BP Sara. So anong magiging dahilan niya rito? Baka mamaya mag-teleport na naman siya. Baka yan na naman yung marinig natin eh. Yan yung mahirap dyan eh, no? Kondisyon din ng dating opisyal kung may tuturing na bang high crime kung mas sikat ang bise kaysa sa presidente ng bansa na sitwasyon ngayon ni Vice President Duterte. Samantala, nakikita Isa pa yun. Ayun yung nakikita ko. Na talagang kaya siguro ginawa yan ni Marcos dahil alam naman natin na mas napag-uusapan ang Vice President kaysa sa Presidente. Paano ba naman paano ba naman babaliwalain ng Presidente? Wala naman kasing kwenta. Ikaw nga, kung may may kwenta lang yung Presidente natin, hindi sana siya lagi na pag-uusapan. Ni ultimong ibang bansa nga, wala tayong naririnig na believe sila sa Presidente natin. Totoo yan. Nung panahon ni PRRD, ang daming mga bansa noon na bilib sa natin, sa presidente natin. Ngayon wala. Nga bells. Kasi nga sabi ni PRRD, adik. Gago! Sorry. naman ni Cruz Angeles na naisahan pa rin ni VP Sara ang administrasyon dahil nauna niyang kinwestiyon ng NSC. Sa isang panayam sa Veterans Memorial Medical Center nitong nakaraang taon, hinanapan ng minutes of meeting ng bise ang NSC. I do not recall receiving a single notice of meeting since 30 June 2022. Therefore, I request the NSA to please send to me the notarized minutes of all meetings conducted by the Council from 30 June 2022. If at all there is any, I want to review what the Council has accomplished so far in terms of policies and recommendations for national security. Sa totoo, Ito pa yung pinakamasakit dito, no? Talagang pinatunayan ng administrasyon na mga sinungaling sila, na wala silang isang salita dahil nung nilabas ni BP Sara itong balitang to, etong about sa NSC, kagad nila to tinanggi, tapos ginawa din pala nila bandang uli. Diba?
Ang pangit, di ba? O ganun kawalang kwenta sila. Pero yun nga, sabi nga ni Attorney Trixie, naisahan pa rin ni VP Sara yung mga anti-Duterte dahil mas nauna siya na magsabi na bakit hindi ako pinapatawag sa anumang meeting dyan sa NSC na yan. Start pa nung June 30. Di ba dapat nag-uusap kami? Nagmi-meeting kami dahil ano yan eh. Banta kung may banta ba sa Pilipinas, may mangyayari bang pagsalakay sa bansa, dapat na pag-uusapan yan, dapat update sila dyan. Eh kaso hindi sila pinapatawag. So anong meron? Yung pala, tatanggalin na pala sila. Pinapatanggal na pala ni Marcos Jr. si VP Sara doon sa NSC. Kaya naman pala hindi na sila pinapatawag. O samantalang, eto na! Kaya pa rin talaga akong boses. Saan yan? Eto, dito muna tayo. Dito tayo. Yan. Eto kasi is video ng dalawang announcer sa Iglesia ni Cristo. Yung palaging kasama ni Congressman Marcoleta. Dito kasi kaya ako gusto ipapanood sa inyo. Kasi ito po yung kalinawan. Yung iba kasi minsan fake news yung nalalaman eh. So dito ito yung totoo. So medyo dito yung katotohanan kung ano yung magaganap sa January 13. So, panoorin natin. Pagka tayo masunurin sa gobyerno, masunurin tayo sa gobyerno, Nelson. Susunod tayo. Susunod. Yes. Ano ba yung pinasunod na nila sa atin, Jen? Ano sabi nila? Sumulat po tayo sa Quirino Grandstand Oo. na dapat doon talaga gagawin. Ito pong National Rally for Peace. Ano ba yung nakakasakop dyan sa Quirino Grandstand, Jen? Ang National Parks Development Committee. yan Na po. sahong ahensya na nasa ilalim ng Department of Tourism. Opo, itatama din pala natin kasi parang mayroong mga vlogger ata nagalit sa kasalukuyang administrasyon ng Maynila. Hindi sa Parang local government yan. Hindi po ito under ng local government ng Maynila. Ang Quirino Grandstand. Ibang ahensya po ng gobyerno ang nakakasakop dito. National Parks Development Committee, Yan. agency under ng Department of Tourism. Yes. So kapag gagamit ka ng luneta, gagamit ka ng grandstand, Oho. at ano pa man doon na mga lugar, hihingi ka ng permiso sa National Parks Development Committee. Yan. Hindi po sa lungsod ng Maynila, city government ng Maynila. Hindi. Hindi po doon. Ngayon, ang kanila pong tugon sa aming liham ay ganito. Please be informed that the Quirino Grandstand is not available on 13 January 2025. So sa madaling salita, hindi sila sa Quirino Grandstand pinayagan dahil parang may nauna daw na gagamit daw doon. Yun ang yun yung dahilan. Pero hindi natin alam kung yun ba talaga yung totoo. Pero yun ang dahilan. So tuloy pa natin. Yan. Sapagkat meron daw pong mga naunang event dyan sa nabanggit na lugar. Meron daw grupo na nakapagpa-reserve. Yes. Ha? At ang balita natin, ang reservation natin hanggang Marso. Tagal na ba? Yan po ang Teka, Dahil na, haba nun Reservation, tapos hanggang Marso. Ano yun? Magano doon? Magbebenta din ng mga truck? Ay hindi, baka magsusubasta sila doon. O kaya baka magna-night market hanggang Marso. Grabe. sabi nila, hindi, ipa-reset nyo na lang. Kailan ho ba? Oo. Mga Marso na. Ayun ang sabi. Kaya po, Wala ka na choice, di ba? ang National Rally for Peace ay napunta po ng Liwasang Bonifacio. Yun. Oho. Yun ang oo. Yun ha. So, Liwasang Bonifacio. Opo. Kasi ang So sa January 13, ang rally ng INC or ng Iglesia ni Cristo ay gaganapin sa Liwasan Bonifacio at hindi na ho sa Quirino. Pero marami nga nagsasabi na magkakaroon nga daw ng traffic pag sa Liwasan.
Ang gusto nga ng iglesia sa Quirino dahil medyo mababawasan yung trapiko doon. Kaso, syempre, mautak din tong mga ulupong na against sa mga Duterte. Sinadya nila yan para magalit yung taong bayan sa iglesia ni Cristo. Ganun na ganun. Ano na to? Hindi nagkakalayo sa ginawa kay Pastor, ha? Sa kay OJC hindi nagkakalayo. Liwasang Bonifacio ay isang, kung tawagin ay Freedom Park sa Yes. City of Manila. Ibig sabihin, pwede kang magsagawa ng Open yan, Freedom Park pagtitipon niya. talaga yan. Yes, Kahit huwag ka oo. nang kumuha ng permiso. So kung doon sa Quirino Grandstand, Oo. ay sabi, hindi ko kayo pa pwede dito kasi may grupong May nauna na pong gagamit sa Oo. naturang petsa. Ay, doon tayo sa pwede. Yun. Ang pwede Oo. yung Freedom Park Oo. sa Quirino, sa Liwasan. Kaya kung sasabihin nila, ako, hindi magka-traffic. Dapat doon kayo sa Quirino. Doon nga ho talaga ang gusto namin. Oo. Gusto na lang talaga. Gusto nga namin doon. Doon kasi mas malawak po doon. At baka hindi po gaanong makasigip ng daloy ng trapiko. Pero ito na po, naka-schedule. Yan ha, maliwanag. Gusto ng INC na doon sila sa Quirino para maibsan yung tawag dito yung trapiko. Kaso doon talaga sila inilagay sa Liwasan Bonifacio. Oh, so ito yung sinasabi ko kanina na dahil kinampihan ng INC or ng Iglesia ni Cristo ang mga Duterte, lalo na si VP Sara Duterte, at tutol sila sa impeachment complaint na hinain ng mga makabayan bulok, ginagawa ng issue ngayon ng iba't ibang mga fake account or mga troll ng administrasyon, di umano. Sabi naman nila, meron daw sila nun. Ito, 7.25 billion utang ng INC versus Lisa. Siniraan na dahil kampe kay BP Sara. Hindi na nadala sa suhol. O, panoorin natin. Matapos magbigay ng kumpirmasyon ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo na itutuloy nila ang kanilang malawakang rally upang suportahan ang nais ni BBM na huwag nang ipagpatuloy ang impeachment case laban kay Vice President Sara. Naglabasan na ngayon ang mga balita patungkol sa Iglesia ni Cristo sa mga pagkakautang nito sa iba't ibang bangko sa Asia. Ayon sa isang influencer na nagngangalang Waray Laban, ay sinubukan daw ng grupo ni Liza Tanas na suhulan ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo upang Ito ang sabi ng isang vlogger na si Waray Laban ay sinusubukan palang suhulan ng pera ang INC. Ewan ko lang kung magkano. Oo, pero grabe, no? Ano yun, tingin nyo sa lahat ng tao, sa lahat ng namubuhay dito sa mundo, mukhang pera? Mukhang pera kagaya nyo? Upal ka pala eh. Sorry, napapamura tuloy. huwag na daw ipagpatuloy ang kanilang malawakang rally kontra impeachment ni Vice President Sara. Ibinahagi ni Waray Laban sa kanyang social media account ang video di umano ng paninira sa Iglesia ni Cristo. Ang video nga na ito ay patungkol sa mga nagiging problema ng Iglesia ni Cristo sa mga pagkakautang ng kanilang pamunuan. Tila nga daw mauulit ang ginawa ng grupo ni Liza Tanas at ni Bangag sa Kingdom of Jesus Christ ay gagawin din sa Iglesia ni Cristo. Naku po. Yan ha, sinasabi ko ha. O, narinig nyo. Kung ano yung ginawa daw sa Kingdom of the Jesus Christ ni Pastor Apollo Sikibuloy ay gagawin din daw sa Iglesia ni Cristo. At ngayon, papatawan ata ng issue na may utang ng Iglesia ni Cristo na nagkakahalaga ng 7.25 billion pesos.
Anak ng teteng, ang yaman-yaman ng iglesia. Bakit nagkautang sila ng ganon? Parang posible naman ata. Iglesia ni Cristo magkakautang ng 7 billion? Saan? Tsaka ito kung totoo man yung sinusuhulan ang iglesia ni Cristo ni Ma'am Shitars, so ibig sabihin kung sinusuhulan mo, walang utang yun. Diba? Kasi kung may utang, hindi mo na kailangan suhulan. Okay, tuloy natin. Sa Iglesia ni Cristo. Ayon nga sa video na ito ay may pagkakautang ang Iglesia ni Cristo sa 6 na Asia, United Bank, na nagkakahalaga daw o umaabot ng 7.25 billion pesos. Sinabi din sa video gamit ang iba't ibang arian ng pamunuan bilang collateral ay si kapatid na Eduardo V. Manalo daw di umano ang pumirma sa mga kasunduan. Abay nasilip din ng mga walang hiyang ito ang mga regular na abuloy ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Bakit daw kinakapos pa sa pondo ang Iglesia ni Cristo? Kung pumapasok daw ba ang pera mula sa abuloy papunta sa proyekto? Saka na ito wait lang ito yung nakakainis Kung ano man yung nakakamtan, kung ano man yung pera na pumapasok sa mga relihiyon, Iglesia, Katoliko, Baptist, kung ano-ano pang relihiyon yan, kahit sinong nilalang sa Pilipinas, sa mundo, wala tayong pakialam dun. Relihiyon nila yun Diba? Relihiyon nila yun na sila ang nagtutulungan dun. So kung nakakaliko man sila ng pera na may ganyang kalaking halaga at galing yun sa mga member nila, wala tayong pakialam dun. Pera nila yun, tangina nyo. Gago! Na-high blood ako Wala na nga yung boses yung tao na-high blood pa. Hindi, di ba? Totoo naman Halimbawa, ito na lang, Katoliko. Ang Katoliko may pumapasok sa kanilang pondo. Sabihin na natin 1 milyon isang araw. May pakialam tayo doon? May pakialam yung doon? Ang gobyerno? Wala. Wala silang pakialam doon. Samahan ng Katoliko yun Samahan ng mga Katoliko yun. Na sila mismo ang nagpo-provide ng para sa ikakaganda ng simbahan or ng kanilang relihiyon. Ngayon, gagawan nyo naman, iglesia naman ngayon. Gagawan nyo ang iglesia ng issue na kesyo nangihingi, kaya ganyan, kesyo maraming pumapasok na pera. Pakialam nyo. Bakit? Ano ba kayo? Kapwa Banila kayo, iglesia? Una-una, yung mga member ng iglesia, member ng KOJC, hindi yan pinilit na pumasok dyan. Kumuskusa yung mga tao na pumasok sa mga relihiyon na yan. Ngayon, kung magbigay yung mga relihiyon doon, wala nang pakialam ang administrasyon doon. Pera ng simbahan nila yun. Tanga ba kayo? Kung pumasok daw ba ang pera mula sa abuloy na pupunta sa proyekto, wala pa rin tayong pakialam doon. Sila lang ang nun. Sila yung nagtutulungan dyan Bakit? Nangingiba. Ito nangutang ba ang KOJC? Nangutang ba ang Iglesia ni Cristo sa gobyerno? Hindi naman. So, wala silang pananagutan dyan. Walang pakialam mga administrasyon dyan. Ganun yun. No? Kaya, alam nyo, totoo nga, ganito yung ginawa sa KOJC. Yung una, nagpalabas ng video na may nangihingi na sa iba't ibang bansa ng mga membro daw, di umano, ng Kingdom of Jesus Christ. So ngayon, ganito ginagawa nila sa iglesia. Diba? Talagang pag hindi ka nila kakampi, kawawa ka.
o mapupunta muna sa mga bulsa. Kinuwestiyon din dito ang tila daw maling pamamalakad ng Iglesia ni Cristo, lalong-lalo na sa mga salapi. Pera daw ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. O, tingnan nyo. Ganyan na ganyan yung ginawa sa kay OJC. May mali daw. Pera daw ng miyembro. O. Ganyan kalupit sila ngayon. O saan daw napupunta? Kaya tila pinapalabas ng mga grupo. Saan na ito Saan napupunta ang pera? Bulag ba kayo? Ha? Tingnan nyo nga simbahan ng iglesia. Tingnan nyo yung simbahan ng KOJC tsaka ng iglesia. Doon pa lang Doon mo makikita kung saan napupunta yung mga pera na yan. Ang gaganda ng simbahan nila. Ang narangya. Ang gaganda ng mga kasuotan nila. Hindi nyo dapat questionin yun. Kagaguhan yan. Ni Satanas at ni Bangag ay tila may katiwalian daw sa Iglesia ni Cristo. Gaya nga daw ng ginawa nila sa Kingdom of Jesus Christ, siniraan, ay tila ganito rin ang sasapitin ng Iglesia ni Cristo sa kamay ng administrasyon na ito. Narito ang pagsisiwalat ng influencer certified DDS na si Waray Laban. Panoorin natin ng buong video. Nakakaawa ang pagiging desperado ng administrasyong ito dahil sinubukan nilang i-bribery o suhulan ang INC na huwag nang ituloy ang kanilang peace rally ngayong January 13 ay naglabas ng isyu ang pamunuan o ang grupo ni Lisa Satanas at ni Bangag tungkol sa problema ng INC sa mga utang ng pamunuan nila. Kayo talaga ang maituturing na tunay na trahidor. Kung ano yung ginawa nyo kay Pastor Kibuloy ay gagawin nyo sa INC. Ito ang katibayan. Utang ang balita na ang iglesia ni Cristo ay may 6 na utang sa Asia. Ay, ko to. Napanood ko to. Hindi natin kailangan panoorin yan. Napanood ko yan. Ano yan, voice over na kinakalat ngayon ng mga at nare-reactionan ng mga tansu vlogger. Siyempre, ganun talaga. Ganyan na ganyan din yung ginawa kay Pastor Diba? Sabi nila, kesyo nangihingi daw, may utang, ganito, ganyan. Putangin na, ba't kayo ba magbabayad nun? Okay, sabihin na natin may utang ang iglesia. Bakit? Kayo ba magbabayad nun? Kayo ba yung Kayo ba yung sisinisingil? Ang masama nito, baka dito daanin para makasuhan ng iglesia ni Cristo or si Manalo. Baka ganyan ang gagawin nila. Baka magulat na lang tayo, may mga minolestya din dyan. Kagaya nung mga pa-fake news nila kay Pastor. Kaya nga, Iglesia ni Cristo, sa lahat ng member, mga kapatiran, sabi ko sa inyo hindi lang nasunod ang gusto ng administrasyon na kampihan nyo sila. Ayan na, tinatarantado na kayo ngayon. Samantalang, matapos hindi matalo si Inday, Palacio may masamang balak. VP Sara ipapagurgur na. Ito, nagre-reaction video lamang po ako panoorin natin. Nang dahil sa hindi na nila kaya ang maraming Pilipino, VP Sara ipagugurgur na raw ng gobyerno. Ito ang breaking news na ikinagulat tiyak ng maraming Pilipino all over the world ng lantaran at buong tapang na isiniwalat ng US Phil-Am vlogger na si Maharlika, ang isa sa mga balitang ikagugulat raw ng sambayanan. Nang dahil sa hindi na raw kaya ng administrasyon ang mga taong hindi na sila gustong manatili pa sa posisyon, humantong na raw sa isang desisyon ang mga nasa Malacanang at ito ay ipagurgur ang Vice President na si Sara Duterte.
na tila ipag-uutos raw ng First Lady na si Liza Araneta Marcos na Noko po. Ewan ko lang ha. Okay, tuloy natin. mauna ng inakusahan ng extraction sa bansang Turkey. Sa kanyang naging recent vlog, walang pagpipigil na isiniwalat ni Maharlika ang nasabing revelasyon dahil alam raw ng mga taga-Malacanang na nabibilang na ang kanilang mga araw dahil sa samot-saring kontrobersyang kinasasangkutan ng bawat isa sa kanila. Ngayon, eto kung totoo man yung sinasabi ni Maharlika na buo na yung desisyon or desperado na itong mag-asawa na ipatumba or ipagurgur si VP Sara Duterte, naku, delikado yan. No? Malaking guluho ang mangyayari niyan. Tsaka siguro hindi papayag ang mga Pilipino na humantong pa na mawalan kami ng isang matino at magaling na Vice President para hayaan namin yung gagawin nila. Siguro hindi hayaan ng mga Pilipino yun. Baka hindi na paabutin ng mga Pilipino na magurgur muna si VP Sara bago kumilos. Grabe, no? Tsaka yung about doon sa ayaw na ng taong bayan sa mga Marcos, ramdam na nila talaga naman siguro. Hindi, eto sa tingin ko, ramdam na nga talaga nila siguro na na ayaw na nga talaga sa kanila. Kasi una halos kahit anong drama na nila ngayon, wala na eh. Wa-effect na sa mga Pilipino. Wala nang kwenta or parang sinusukan na sila ng Pilipino. Parang tinatawag na parang kinakamuhian na sila. No? Kahit anong drama nila. Kaya siguro kung totoo man tong balitang to, sana wag naman mangyari, no? Siyempre ayaw din natin mapahamak si Vice President Sara Duterte. Sana wag din. So tuloy natin. Bukod sa maanumalyang 2025 budget na umabot sa 6 na trilyon, tila nakarating na sa bansang Amerika ang bribery issue ng controversial House Speaker na si Martin Romualdez. Ang di umano'y kapalpakan ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos maging ang hindi mamatay-matay na issue patungkol sa kanyang pagdudurog maging ng kanyang asawa na si First Lady Liza Araneta. Gayon din ang tila maanumalyang smuggling na samot-sari raw ang kinasasangkutan ng unang ginang, lalo't may mga ebidensya raw laban dito ang former Executive Secretary na si Attorney Vic Rodriguez. Ayon pa sa US PhilAm blogger, hindi raw dapat magpabayad nadawit dito si Attorney Vic Rodriguez, tumatakbo ding senator yun. Ngayon, ito naman, about naman dun sa ebidensya, dapat nilalabas yun. Inilalabas sa publiko para makita ng mga Pilipino. O wag nang antayin na kung kailan pa ba natin, kasi baka matulad na naman to sa sa pulburon video na sa tinagal-tagal na sinabing ilalabas, may ebidensya, tapos hanggang sa nakagawa na ng dahilan yung mga Marcos. Baka mamaya kung may sapat naman na kayo, katulad yan, nabanggit dito na si Attorney Vic Rodriguez ang may hawak ng ebidensya, para sa akin, ilabas na yon para hindi na makaporma yung mga yan. Para malaman na ng buong Pilipinas kung gaano kawalang yung administrasyon natin. Yun yung para sa akin, sarili kong opinion yun. Ilabas na yung ebidensya na yan. Kaya ang mga close insecurity ng Vice President na si Sara Duterte dahil matatandang isiniwalat mismo ng kanyang kampo na minsan ang napahamak ang buhay ni Vice President Sara Duterte at ang marka sa kanyang leeg ang magpapatunay na minsan na rin siyang tinangkaang ipapatay ng ilang mga galit sa kanya sa mundo ng politika. Panoorin ang nakakagulat at makapanindig balahibong revelasyon ng Filipino blogger na si Maharlika na base ngayon sa Amerika, kung saan lantaran
at buong tapang na ibinulgar sa publiko ang di umano'y balak raw na pagpapagurgor kay VP Sara ng mga nasa gobyerno. Panoorin ang shocking video. Kaya yung ginawa nila, gusto nilang malaman yung whereabouts kasi papatayin ako ng mga to. Kaya nung sinabi sa atin na breaking news, nagugurgurin si Inday. Pero pinag-iingat naman natin si Inday. Pero ito, according to our source, destined to gurgur sila ngayon. Kasi wala silang gusto, kailangan daw burahin si Inday sa mapa. Kasi siya yung next Siya yung next in line. The moment na atakihin si Bangag, kung ano man ang mangyari sa kanya, mag-alsa ang mga brusko o kung ano man, wala pong iba kundi si Inday Sara. Unless kung mayroong twist of fate or whatever. Pero ngayon, Office of the Vice President, mag-ingat kayong lahat. Ingatan nyo si Inday. Gusto ni Lisa Tanas, gusto ng Bangag Administration na i-assassinate si Inday Sara. Grabe yun. Oo, tindi nun ha. Oo, hindi biro yung ano na yun. Hindi biro yung gustong i-assassinate ni First Lady Lisa Marcos. Di umano. Ayon sa sinabi ni Maharlika. Naku sana wag naman sanang mangyari yun, no? At sana naman hanggang ngayon maging safe ang kalagayan ng ating mahal na BC Presidente. Na future President sa 2028 o baka hindi na nga umabot ng 2028 at maging Presidente na si VP Sara. So yan mga banateros, mga kabiyayaan, nung may kukomento nyo sa mga napanood natin at nareaksyonan, comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, banateros ay tinutulungan.